So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So once again, ako ulit ang inyong mamay upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na maaari nyong magamit o pwede nyong mai-apply sa inyong buhay pag-ibig. At ang magiging topic natin ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi maboard ang isang lalaki sa relasyon. Alam nyo mga kamamay, ito kasi ang pangunahin na problema na hindi nakikita ng ilang mga tao o ilang mga lalaki o mga babae na nagiging dahilan kung bakit iniiwan sila, kung bakit nanlalamig sa kanila, kung bakit nasisira ang isang relasyon. Kapag ang isang lalaki o ang isang babae nakaramdam ng pagiging boring sa isang relasyon. Umabot ito ng taon, umabot ito ng 5 taon, sigurado ako iiwan at iiwan kanya. Siguro sa unang buwan, pangalawang buwan, 5 buwan, okay lang sa kanya. Kaya pa niyang tanggapin yung pagiging boring mo sa isang relasyon. Pero kung ito ay tumagal na ng taon, sigurado ako ito ang magiging dahilan kung bakit ang isang lalaki ay iiwanan ka, maghahanap ng iba, maghahanap ng something na exciting. Okay, ganyan naman talaga ang isang lalaki kapag wala na siyang spark na nararamdaman sa inyong dalawa, unti-unti na siyang lalayo, unti-unti na siyang maghahanap ng kanyang sariling kaligayahan, ng kanyang sariling challenge sa ibang babae. So, para maiwasan natin yan mga kamamay, ito nga at i-share ko sa video ito ang mga bagay na kailangan mong gawin para hindi maboring sa'yo ang isang lalaki. So, huwag natin masyadong patagalin pa, simulan na natin mga kamamay. So, number 1, magkaroon ng panibagong experiences at adventures. Yes, mga kamamay. Sa isang relasyon, napakahalaga nito mga kamamay, especially pagdating sa isang lalaki. Kailangan nagbibigay kayo o naglalagay kayo ng kakaibang experience paminsan-minsan sa inyong relasyon. Yung adventures, kailangan din yan. Ano bang example kamamay? Kailangan, bigyan nyo sila ng something na magiging masaya muli sila sa inyong relasyon. Sa iyo, kasama ka. Lumabas kayo or tumuklas kayo ng mga bagay o mga lugar na hindi nyo pa napupuntahang dalawa. Okay, for example, pumunta kayo sa Fantasy World, okay, o pumunta kayo sa Tagaytay, pumunta kayo sa Monte Maria, o kung saan nyo pa gusto. Kung kayo man is mayroong nakalista sa inyong mga bucket list na gusto nyong puntahan, bakit hindi nyo subukan pag-ipunan at inyo pong puntahan yun mga kamamay? Sigurado ako, kapag ang isang lalaki nakaramdam ng panibagong mga kaaabangan o yung mga soon na inyong pupuntahan, sigurado ako mai-excite yang muli kasama ka at sa mga lugar na inyong pupuntahan. So nakakapagbigay yan ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa sapagkat natutuwa sila, natutuwa kayo pareho na napupuntahan nyo yung mga bagay na pangarap ninyo o yung mga lugar na gusto nyong puntahan. Kaya mahalaga mga kamamay na palagi kayong tumuklas ng panibagong mga adventures and experiences sa inyong relasyon. Makakatulong at malaking tulong yan mga kamamay na hindi maboring ang isang lalaki sa inyong relasyon. So number 2, maging creative pagdating sa communication. Oo, mahalaga din po mga kamamay na palagi kayong maging creative kapag nakikipag-usap kayo sa inyong partner, especially sa inyong mga partner na lalaki. Kailangan magkaroon din kayo ng something nakakaiba sa inyong usapan. Nakaka-boring din kasi mga kamamay kung at the end of the day, lagi nyo silang tatanungin na, how's your day? Kamusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Balita? Tapos wala rin namang sasabihing kakaiba yung inyong partner na lalaki, di ba? Maboboring. Kaya sinasabi ko dito sa inyong mga kamamay, maging creative kayo pagdating sa communication. Kamamay, ano bang sinasabi mong maging creative? Masyado ako naguguluhan, baka pwede ka namang magbigay ng halimbawa. Okay, so mga kamamay, pag sinabing creative communication, minsan-minsan tanungin mo rin siya ng mga kakaibang katanungan. Ano bang example nito? Tanungin mo siya ng kung ikaw ba ay muling mabubuhay, saan mo gustong tumira? Yung mga ganyan, di ba? So kakaibang katanungan yan mga kamamay, mag-iisip talaga ang isang lalaki kapag tinanong mo siya ng ganyan. Ano pa? So kung ikaw ba ay mayroong gustong gawin sa buhay mo na hindi mo pa nagagawa, ano yon? Pwede bang i-share mo sa akin? Di ba, napaka-interesting ng mga katanungan na yan mga kamamay at sigurado ako malabo na maboring sa'yo ang isang lalaki kung mga ganyan yung way ng communication ninyong dalawa. Okay, kaya mahalaga yan mga kamamay para hindi maboring ang isang
lalaki sa inyong relasyon. Okay? So mga kamamay, bago natin ituloy ang ating topics na ito, isa lang hinihiling ko, if ever na gusto mo yung ganito klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at i-like mo na rin po ang video ito. Okay? So next, magkaroon ng mga shared hobbies o interest. Mga kamamay, alamin nyo sa inyong sarili, sa inyong dalawa, kung ano ba yung mga sports o yung mga gusto nyong activities na gawin na parehas nyong gusto. For example, ikaw, mahilig ka sa badminton. Tapos yung partner mo palang lalaki, mahilig din mag-badminton. Di ba, parehas kayo ng hilig, mas makaka-adapt sa inyo ang bawat isa. Ibig sabihin, mas masarap kalaro, mas masarap kasama ang isang partner na parehas kayo ng hilig. Diyan sa paraang ganyan mga kamamay, mas lalalim ang inyong koneksyong dalawa at malabo rin na maboring sa'yo ang isang lalaki. Kaya mga kamamay, lagi kayong maghanap ng mga shared hobbies and interest sa inyong sarili, sa inyong dalawa. Para sa ganon, kahit kayo na lang dalawa ang magkasama at hindi nyo na kailangan pang humanap ng ibang tao, humanap ng barkada, humanap ng kaibigan na siyang makakasama nyo sa inyong interest na to. Lagi nyo laging iisipin at isasaalang-alang kung ano ang gusto mo, dapat masaya rin siya. Okay? So next, magtulungan sa pag-achieve ng inyong mga goals. Yes, mga kamamay. Napakasarap nito pagdating sa isang relasyon. Kailangan lagi kayong nagtutulungan. Hindi yung may plano yung isa, kukontrahin mo naman. Nagpaplano ka pa, kinokontra ka naman ng lalaki, ng partner mong lalaki. Yung tipong sabihin mo sa kanya, mahal, gusto kong mag-diet. Kasi tumataba na ako. Kukontrahin ka naman ng isa. Wag na, sayang lang ang pera, sayang lang ang binibili mo ng pan-diet mo. Tapos, makikita ko, pagdating ng isang araw, pagka may mga lechon, inuupakan mo na naman. Diba? So, suportahan nyo mga kamamay ang inyong mga partner. Kung gusto nyo ng activities na ganito, suportahan mo, samahan mo. Kung gusto nyo mag-gym, fitness goals, suportahan mo, parehas kayo. Kung meron kayong mga future plans, kung kayo ay may gustong itayong business, magsuportahan kayo mga kamamay. Sa paraang ganyan, mas lalalim ang inyong koneksyon at malabo na maboring sa'yo ang isang lalaki sapagkat meron kayong pinagkakasundo ang dalawa. Meron kayong mga plano at layunin sa buhay na gustong marating. Kaya mga kamamay, lagi niyo pong suportahan ang bawat isa o ang isang lalaki sa mga gusto niya para sa ganon magbigay din siya ng respeto sa iyo. So next, maging playful at sweet. Yes, mga kamamay, sa isang relasyon, mahalaga na merong dapat lambingan. Hindi puro seryoso na lamang palagi ang bawat isa. Tandaan niyo mga kamamay, kayo ay naging mag-partner, kayo ay pumasok sa isang relasyon upang mag-enjoy, upang maiwasan ng stress, upang maging masaya. Kailangan maging malambing kayo sa isa't isa, okay? Para sa ganon, maramdaman ng bawat isa na talagang nandun ka sa likod niya sa kahit ano pa mang bagay na iyong gawin. Okay, kung ikaw man ay mag-fail, nandiyan pa rin sa iyo ang isang lalaki o ang isang babae, kailangan maging sweet kayo. Ipakita nyo palagi sa inyong mga partner upang maramdaman nila na talagang minamahal nyo sila. O kaya naman, huwag nyo rin kalilimutan na mag-send sa kanila ng mga love letters, mga sweet messages, okay, yung mga emoticons. So, yung mga ganyan ba mga kamamay na mga bagay lang, mga simple lang yan, o kaya naman is yakapin nyo sila, halagan nyo sila, or kaya naman hawakan mo sila sa kamay. Okay? So, kumain kayo na magsubuan. So, mga ano na yan, mga gesture na yan na nagbibigay ng sweetness sa isa't isa. At sa ganyang pagkakataon, mga kamamay, okay? Hindi maboboring sa'yo ang isang lalaki sapagkat nararamdaman niya na may pagmamahal ka sa kanya. Yung iba naman kasi, nawawala na yung sweetness na ganyan kung bakit ang isang lalaki nagtataka o nagdududa kung bakit hindi na nakakaramdam ng sweetness pagdating sa kanilang mga partner na babae. Kaya ang ginagawa ng isang lalaki, hinahanap niya sa iba. Kaya wag naman sana tayo dumating sa panahon o sa pagkakataon na ganon, ngayon pa lang ipakita niyo na yung inyong sweetness sa inyong mga partner. So next, alamin mo ang kanyang mga paborito at isurprise mo siya. Yes, napaka-effective dito mga kamamay pagdating sa isang relasyon kung bakit talagang hindi magagawang maboring ng isang lalaki sa iyo. So, syempre, hanapin mo ang kanyang kiliti. Kung ano yung kanyang mga paborito, isurprise mo. Okay? For example, pagod na pagod yung partner mo galing sa trabaho, umuulan pa. Okay? Tapos nagugutom pa siya. Dumating siya ng alas 7 ng gabi at sigurado ako gutom na gutom yon. So, ang gagawin mo dyan, ipagluto mo siya ng kanyang paboritong pang-ulam. Kung tinola, tinola.
Basta mga kamamay, alamin nyo lang kung ano yung mga gusto niya, ano yung mga paborito niya. Sigurado ako at hindi kayo magkakamali. Kung papaano nyo sila mapapasaya at magiging mas in love sa inyo. Kaya mga kamamay, mahalaga din na alamin ang mga paborito niya at isurpresa mo siya paminsan-minsan. So next, magkaroon ng space at time for yourself. Ang tandaan nyo mga kamamay, sa isang relasyon, hindi sa lahat ng panahon, pagkakataon, lagi nyong dapat kasama o kabuntot ang inyong mga partner. Kailangan nyo ring magbigay ng oras sa inyong sarili at the same time, magbigay din kayo ng oras para sa kanya. Nakakaboring din kasi, nakakapagod din kasi kung palagi na lang kayong dalawa na lang, yung mga mukha nyo na lang palagi nakikita nyo sa araw-araw. Wala nang nabagong routine. Kayo na lang palagi ang magkausap maghapon. So bakit hindi nyo subukan na magbigay din yung tinatawag na me time sa bawat isa para sa ganoon may makasama rin silang ibang tao. Okay? Yung ibang mga kaibigan nila, mga family relatives nila, relatives nyo. Sigurado ako parehas kayong magbe-benefits dito mga kamamay. Okay, makikita nyo rin na talagang napakaganda at mas titibay ang inyong relasyon kung open-minded kayo sa mga bagay-bagay. Yung tipong hindi naman kasi dapat pagsilosan o maging issue yung mga bagay-bagay na kapag kakasama mo ang ibang tao. So nasa pag-uusap nyo rin yan mga kamamay at sa pagpaparamdam ng pag-ibig sa bawat isa. Pero kung kayo nga ay hindi na nagpaparamdam ng pag-ibig sa inyong mga partner, tapos mas pinapriority nyo pa ang inyong mga barkada, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga ka-chats, siguradong masisira ang inyong relasyon. Pero kung paminsan-minsan, hinahayaan mo na makasama niya ang kanyang mga friends, sa kanyang mga relatives, at pag-uusapan niyo yan ng maayos, sigurado ako, mas mag-grow ang inyong relasyon at hindi magagawang maboring ng isang lalaki at syempre pati ikaw sa inyong relasyon. Yan ang paraan o ang isang paraan, sikreto para tumibay ang isang relasyon. So next, magplano ng mga night dates o quality time para sa isa't isa. Yes, mga kamamay. Ito naman yung sinasabi kong para sa inyong dalawa naman. Paminsan-minsan, magplano rin kayo ng mga night dates. Ika nga ay lumabas kayo ng gabi, kayong dalawa, kumain kayo sa labas. Kung may anak naman kayo, isama nyo buong pamilya. Makakatulong yan mga kamamay upang sa ganun is magkaroon ng mas malalim na pundasyon ng inyong relasyon. Sapagkat mas nagiging excited at hindi naboboring ang bawat isa. Okay? So, kailangan nyo rin ng mga dates na ganyan o kaya yung mga quality time na magkasama kahit kayo lang dalawa kung maaari. Para sa ganon, nagkakaroon kayo ng sarili nyong moments dalawa, bonding yung dalawa. Yung mga bagay na gusto nyong pag-usapan, pwede nyong mapag-usapan kapag kaganyan. Kaya mahalaga mga kamamay na mag-set din kayo paminsan-minsan ng mga hangouts and quality time para sa inyong dalawa. Okay? Makakatulong yan upang hindi maboring at hindi maging boring ang inyong relasyon. So, yun lang mga kamamay ang ilang mga bagay na maaari nyong gawin, maaari nyong pag-usapan, at maaari nyong i-apply sa inyong relasyon upang hindi maboring at hindi nagiging boring ang inyong relasyon. Sigurado ako, mas pahalagahan kayo ng bawat isa, especially ng isang lalaki, mas mamahalin kayo at mas magiging excited ang bawat isa sa araw-araw na magkasama kayong dalawa. So, paano mga kamamay? Maraming salamat sa tumapos ng video ito. So, muli ko sinasabi sa inyo, if ever na gusto nyo pa ng mas maraming love advice na kagaya nito, so meron pa tayong isang channel, Home of Love Advice. Lagay ko na lang po dito kung anong pangalan nun para madali nyo pong mahanap. So, dito po sa Home of Love Advice, nag-upload din po ako dyan ng mas marami pang love advice para sa inyo. Kung meron man kayong hinahanap, pwede nyo rin po dyang hanapin at sigurado ako makakatulong ang mga video na ginagawa ko dyan. So, muli, this is your mamay. Sana ay makatulong ang aking simpleng tips na to. Sa mga gusto magpa-love advice, pwede nyo po akong tawagan o pwede po kayong mag-comment dito at pag-usapan natin ang bawat bagay-bagay. Okay, so hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam.